aktres na si Isabel Oli sa Fairview, Quezon City pinagnakawan. Tinatayang 100,000 pisong halaga ng pera at gamit na tangay. Aabot sa 100 bahay sa Quezon City na sunog, isa patay. Sa Makati naman, 10 bahay na sunog. Banggaan ng bus at motorsiklo sa Bikutan, Taguig, huli sa CCTV. Sa Isabela, tikman ang pizza at sushi na gawa sa labo. At Heart Evangelista at Daniel Matsunaga, break na nga ba? Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Pinagnakawan ng bahay ng kapuso aktres na si Isabel Oli sa Quezon City. Aabot sa mahigit 100,000 pisong halaga ng mga gamit at pera ang natangay. Ang suspect, ang kasambahay mismo ng aktres. Darito ang report ni Oscar Oida. Hindi naman niya alam na ngayon after... Kauwi pa lang sa kanyang bahay sa may Fairview, Quezon City mula sa isang out-of-town taping. Ang aktres na si Isabel Oli nang madiskruman niyang nawawala na ang ilang mahalagang kagamitan sa kanyang kwarto. Kabilang na dito ang hindi pa matukoy na halaga ng pera, mamahaling relo, 2 cellphone at isang kamera. Sa tansya niya, aabot ang kabuang halaga sa mahigit 100,000 piso. So lahat ng nasa room ko na nasa labas, kasi yung iba, yung mga alahas nakalak eh. So hindi niya siguro binuksan. So lahat talaga doon nawala, yung nasa labas na importante. Bukod sa mga nawawalang kagamitan, wala na rin umano ang 38 anyos nilang kasambahay na si Lorna Baliba. Huli daw ito nakita naglalabas ng basura alas 7 ng gabi, bagay na kaduda-duda umano pagkat wala pa naman daw mangolekta ng basura kinabukasan. Nakita ng nurse may dalang mga basura palabas. Kasi hindi na bumalik. Parang feeling ko ganun na lang siguro talaga. Yung timing niya na wala na kaming lahat. 4 na buwan na raw naninilbihan sa kanila si Baliba, ni minsan, di naman daw niya naisip na magagawa nitong pagnakawan sila. Bukod sa maayos daw makitungo, tiwala daw siya dito pagkat ang pagkakaalam niya, dati daw itong nanilbihang yaya sa kaibigang aktres na si Angel Locsin. Ang pagkakamali lang daw niya, hindi niya natanong si Angel kahit kailan tungkol sa naturang kasambahay. Kaya ganoon na lamang daw ang gulat niya nang tawagan niya kagabi si Angel. Ayun, may nanakawan din si Angel. Mas mga alahas din niya, mga damit. Ang dami din. So tingin mo professional talaga ito? Yan. I think, kasi yung mga ninakaw niya, as in, alam niya eh. Alam niya kung ano lang yung mga kukunin niya. At alam niya kung ano yung mahal. Kasi naiwan yung mga mura. Yung mga mahal talaga yung nawala. Pinaghahanap na ngayon ng mga pulis ang suspect na posibleng ang target umano ay mga artistang tulad ni Isabel. At paalala sa mga naghahanap ng mga kasambahay. Para makasigurado tayo, mag-request na lang siguro tayo ng mga clearances o kaya mga biodata nila para kung sakali mang medyo habulin natin, malaman natin kung saan siya galing, kung anong probinsya niya. Ito ng balita sa Quezon City, Oscar Oida, reporting. Aabot sa 100 bahay ang nasunog sa Barangay Apolonio sa Quezon City. Isang patay sa sunog na pinaniniwala ang nagmula sa naiwang kandila. Narito ang report ni Victoria Tulad. Alas 9:30 kagabi ng baluti ng makapal na usok at apoy ang bahaging ito ng Barangay Apolonio, Quezon City. Matapos umanong mapabayaan ng isang residente ang nakasinding kandila sa loob ng kanyang inuupahang bahay. Ayon sa kapitan ng barangay, brown out nang mangyari ang sunog. Wala pang isang oras ay umakyat na sa 5th alarm ang sunog na tumupok sa may 50 hanggang 100 bahay. Hindi na nakaligtas ang isa sa mga residente na kinilalang si Romulo Francia, 47 taong gulang. Ayon sa kanyang mga kasambahay, sinubukang bumalik ni Francia sa nasusunog na bahay pero hindi na nito nagawang makalabas, maaring dahil na rin sa kalasingan. Yung sunog natin nagsimula doon sa bahay ni... Sangayon doon sa investigator natin, nagsimula to sa bahay ni Richard Samson sa 2-story residential. Gawa sa light material sa mga bahay kaya't mabilis kumalat ang apoy. Kanya-kanya nang ang buhos ng tubig ang mga residente sa mga bahay para agad maapula ang sunog at makapagsalba pa ng gamit. Ang ilan, sinira na mga dingding para maabot ang apoy. Si Randy na nawala ng tirahan sa sunog, kakaunting damit, bigas at gamit na lamang ang naisalba. Pagsigawan sila ron,
ang sabi nila, sunog. Ay ngayon, palaki nga ang apoy, hindi na rin kami makakuan. Nagbaba na kami, ang aming nagilap yung mga bata. Bago nagkuan na kami, nagbabasa na kami. Wala na kaming na gamit. Natagpuan din naming tuliro si Mary Grace sa tabi ng kalsada habang kalong-kalong ang 2 taong gulang na anak. Patulog na raw sana sila ng asawa at 3 supling nang magsimula ang apoy. Ay, ibang gamit pinabayaan na namin doon. Inuna ko lang po yung mga anak ko. Tapos hindi na kami bumalik, yung asawa ko na lang nandun sa loob. Alas 11:30 ng gabi nang ideklarang fire out. Mahigit sa 50 truck ng pamatay sunog ang tinatayang rumisponde. Pero dahil sa sikip ng mga daan, nahirapan pa rin daw ang mga bumbero na apulahin ang apoy. Aabot naman sa 3 milyong piso ang halaga ng nasirang ari-arian. Ang mga nasunugan, sa covered court na ito raw muna mananatili kung saan kailangan nilang magkasya sa maninipis na karton at rasyon ng pagkain. We need food, used clothings, siguro canned goods. Nagpapaluto kami bukas ng early morning to feed these people. Ito ang unang balita mula sa Quezon City. Victoria Tulad, reporting. Napabayaan kandila rin ang tinuturong sanhi ng sunog na tumupok sa may 10 bahay sa barangay Kasilawan sa Makati. Darito ang report ni Isay Reyes. Nangangalit na apoy ang inabutan ng GMA News pasado alas 10 ng gabi sa barangay Kasilawan, Makati City. Ang mga taong ito nagtatakbuhan para piliting maisalba ang kanila pang mga natitirang gamit. Ang iba naman, wala nang nagawa kundi umiyak. Ayon sa BFP Makati, nasa 10 bahay ang natupok. Hanggang 5th alarm po tayo. As of now, we have an estimated damage of 8 million more or less. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang kanilang pagkakaisa. Kung hindi dahil sa bayanihan, marahil ay mas lumaki pa raw ang sunog. Napabayaang kandila ang hinihinalang pinagmula ng apoy. Kami, para ano lang. Talagang manpower lang talaga. Sa tingin niyo po kung hindi kayo nagtulungan, baka mas malaki pa. Ay, opo. Tiyak, baka makita nyo wala ng bahay ditong buo. Isa sa mga nasunugan si Tatay Seryo. Tayong ang suot na damit lang ang kanyang naisalba. Wala nga, ito lang oh. Wala nga akong damit. Kayo lang po ba mag-isa sa bahay nung nasunog? May kasama po kayo sa loob na nakalabas? Oo, ligtas naman lahat. Sumigaw ako na... Kasi nung papasok ako, nakita ko may usok na... Pasok ko dyan, nakita ko may usok. Sumigaw na ako ng sunog. Nadamay na talaga ang bahay namin eh. Mag-aalas 11 ng gabi nang nakita namin bumisita sa lugar si Mayor Junjun Binay. Nadeklarang fire out ang lugar alas 11:08 ng gabi at hanggang sa ngayon ay iniimbestigan pa rin ang tunay na sanhi ng sunog. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting. Huli sa CCTV ang bagaan ng isang bus at isang motorsiklo sa intersection ng Bikutan East sa Taguig. Sa detalye may live report si Love Anyover. Love? Maraming salamat, Rhea. Tama ka. Isa na naman pong aksidente ang nahuli natin sa CCTV camera. Yan po ang dahilan ng kanilang aksidente, ang hindi pagsunod sa batas trapiko. Bandang alas 6:30 po ng umaga noong April 4, nagkaroon ng banggaan sa intersection ng Bikutan East sa Taguig City. Ang bus na biyaheng Novaliches sa Alabang ay makikita sa kanang bahagi po ng inyong TV screen. Galing naman po yan ng Bikutan northbound exit. Samantalang ang itim na motorsiklo naman na may sakay na 2 rider ay makikita po sa itaas na bahagi ng inyong TV screen na galing naman po ng General Santos Avenue. Sa mga oras na yon, naka-red po ang stoplight ng bus pero hindi po ito huminto. Kaya naman ang resulta, disgrasya. Nagpang-abot po ang bus at motorsiklo. Tumilapon po ang 2 sakay ng motorsiklo. Mabuti na lamang at wala pong nasaktan sa nasabing aksidente. Nagkaaregluhan na lamang po ang 2 kampo. At yan muna ang aking pinakahuling update mula dito. Balik sa iyo, Rhea. Alright, maraming salamat, Love Anyover. Pangunahan muna ni DFA Undersecretary Erlinda Basilio ang pakikipagnegosasyon sa China kaugnay sa standoff sa Panatag o Scarborough Shoal habang nasa ibang bansa si DFA Secretary Albert Del Rosario. Nananatili ang BRP Pampanga ng Philippine Coast Guard sa Panatag Shoal katapat ang 2 barko ng China. Darito ang report.
pa rin bumibigay sa pagitan ng Pilipinas at China sa standoff sa Panatag o Scarborough Shoal. Ayon kay DFA spokesman Raul Hernandez, nananatili pa rin ang stalemate. Agad niyang tiniyak na patuloy pa rin ang komunikasyon ng DFA at Embahada ng China. Nitong Biyernes, umalis sa Panatag Shoal ang 8 Chinese vessels. Ang ilan, tangay ang mga taklobo, pating at koras na pinaniniwala ang kinuha roon. Nauna nang sinabi ng DFA na hindi ito maaaring pigilan dahil may freedom of ingress at egress daw o kalayaang maglabas-masok sa Panatag Shoal. Para kay Senator Panfilo Lacson, chairman ng Senate Committee on National Defense and Security, katumbas ng di pagkumpiska sa yamang dagat sa pag-amin na may karapatan ang China sa Panatag. Sa ngayon, 2 na ang barko ng China sa Panatag matapos bumalik ang isa roon kamakalawa. Nag-iisa naman doon ang BRP Pampanga ng Philippine Coast Guard. Nasa 4 points sa La Union pa rin ang BRP Gregory del Pilar ng Philippine Navy at wala pang utos na bumalik ito sa Panatag Shoal. Ayon kay Hernandez, sa ngayon, walang gustong unang umalis sa Panatag. Si DFA Undersecretary Erlinda Basilio raw muna ang mumuno sa negosasyon sa China dahil bumiyahe pa Amerika si DFA Secretary Albert Del Rosario kahapon. Sa gitna ng standoff, hindi raw gagamit ng puwersang militar ang China kontra sa Pilipinas. Ayon sa editorial ng Chinese newspaper na Global Times na itinuturing na mouthpiece ng Communist Party, gusto pa ring malutas ng